record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I have invite. the floor. Mr. Chair, suspend motion. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsikwento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsikwento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Mr. Chair, suspend motion to suspend. Ayan mga kababayan, wala pong nagawa itong chairman ng committee na ito, kundi isuspend po ang ginawa ritong pagdinig po. Suspendin po muna pansamantala mga kababayan dahil mukhang hindi po napipigilan itong si Congressman Toby Chanco na ilabas at ibulatlat na po dito ang nilalaman nitong kanyang USB mga kababayan, at magugulat po kayo sapagkat dito po sa video ito ngayon inyong matutunghayan na ilabas na po niya kung paano at ano po ang laman nitong USB mga kababayan na kanyang hawak po dito. Matibay pong ebidensya ito mga kababayan. Ha? Mayroon pa po tayong papanooring video. Isa pa po, ito po. Panoorin niyo muna itong video na ito mga kababayan. Ha? Panoorin niyo muna ito bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pupuntahan. 5 was 900 billion. What came out of the General Appropriation Act is 1.08 billion euro. Meaning, Trillion. gaano po kalaki ang nadagdag? 1.088 trillion euro. Gaano po kalaki ang nadagdag? The dagdag is 180 billion euro. At sa nadagdag po na 188 billion, ito po yung mga infrastructure projects, tama po. That's correct. Sa pagkakaalam nyo, saan kumuha ng mga program of works at paano nakapagdagdag ang House of Representatives at ang Senate ito sa mga galing po ba ito sa DPWH, yung mga programa na ito? Yan ay hindi maliwanag po, Your Honor. So ito po ay ginawa ng BICAM without their knowledge. So makakaalam lang po ng mga insertion na ito ay particularly yung BICAM, Senate Committee on Finance and Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po ba yan? Well, as far as we know, Your Honor, that will be product of BICAM. Ayan mga kababayan, nakakakilabot po ang isang revelasyon dito ni dating Secretary DPWH Bunuan mga kababayan. Ang nakakaalam lang daw po nito ay ang BICAM. Nilaglag na po dito. Ito pong BICAM mga kababayan, at ang chairman po ng appropriation dyan ay ito nga pong si Saldico. Maliwanag mga kababayan, nagsalitahan na po itong si Bunuan. Grabe po mga kababayan, unti-unti na po naliliwanagan ng taong bayan at mababawi na po natin ang mga yaman na ninakaw po at winawaldas. Patuloy ngayon nito pong mga tambalos-los ng mga congressman. Mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy itong ating video ngayon na re-reaksyonan, nakita na po ang ibang mga luxury cars at nabawi na po ng Bureau of Custom. Ito pong mga luxury cars, nito pong mga diskaya, mga kababayan. Ngayon po, kasi nagtaguan po sila dyan Naghanapan po sila kung nasaan mga kababayan. Malalaman po natin sa video ito kung nasaan na nga ba ito pong mga luxury cars. Ilan na po ba ang nabawi nito pong ating taga-Bureau of Custom. Samantala mga kababayan, bago po tayo magtuloy sa ating video ito, ako po ay nakikisuyo sa inyo kung bago ka lang sa channel na ito. Nakikisuyo po akong pakisubscribe ang channel ko at pakilike at share kung inyo pong mamarapatin. Kung inyo naman pong nagugustuhan,
feel free po para mag super thanks nandyan po sa baba or join button para naman po sa ganon pagpatuloy po tayong magiging independent vlogger at hindi po tayo kailanman magiging bayaran. Punta na po tayo mga kababayan sa umaatikabong mga balita patungkol nga po rito sa mga nasamsam na po, no? Ito pong mga kayamanan, ito pong mga nakuha po dito sa mga diskaya ng mga sasakyan. Halos makumpleto na po ito mga kababayan. At mamaya-maya lang po konti ha, mayroon po tayong pasabog manggagaling mismo kay Congressman Toby Chanco mga kababayan. Sa kanya pong USB kung ano po ang nilalaman. Ito po mga kababayan ang balita, panoorin po muna natin. Bago sa saksi, natuntun na ngayong gabi ng Bureau of Customs ang lahat ng 12 luxury vehicle ng mga diskaya na nasa search warrant ng ahensya. Kasunod po yan ang inspeksyon ng BOC kanina sa compound ng mga diskaya sa Pasig kung saan 2 lang sa mga sasakyan ang kanilang naabutan. Ang sa Customs, 7 sa mga sasakyan ang isinuko na sa BOC kabilang ang Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz at Toyota Tundra. Ang 3 pang sasakyan, kabilang ang isa pang Mercedes-Benz, kinukumpuni sa mga service center at isusuko rin daw kalaunan. Sineryohan na raw ang mga sasakyan at binabantayan ng BOC personnel. Bineberipika ng BOC ang mga importation record ng mga ito. Sa impormasyon naman ng isang senador, aabot umano sa 80 ang sasakyan ng mga diskaya at 40 anya rito, mga luxury vehicle. Saksi, si June Veneracion. Grabe mga kababayan, no? Aabot daw po ito sa 80 na mga sasakyan at 40 po dito ang mga luxury vehicle. Ito po mga kababayan, ang ganito po karami, ito pong mga luxurious vehicle, nito pong mga kababayan, nito pong mga kontraktor, particular na nga po itong mga diskaya mga kababayan. Kaya ngayon po, ang mangyayari po nito ay babawiin po ito ng gobyerno or ng Bureau of Customs. Dapat lang naman po mga kababayan, ito na po mga kababayan, bago po natin ituloy yan, in-update ko lang po kayo kasi nagkaroon po ng hanapan at ngayon nga po ay nakabawi na po ng 12 po, no? Halos kumpleto na ang 12 high-end vehicles sa garahe ng Pamilya Diskaya ngayong gabi. Gabi lang po ito mga kababayan, na kumpleto na po ang mga sasakyan na ito na gusto pong mabawi ng ating pamahalaan po mga kababayan. At ngayon, eto na po, punta na po natin ang umaatikabong balitaktakan diyan nga po sa Congress. Mga kababayan, ang inyo pong napanood kanina, si Congressman Erese ng Caloocan, kanya nga pong iginigiit dito mga kababayan, kanya nga po rito sa kanyang pagtatanong, ay humantong po ito sa pagkakaroon ng motion, mga kababayan, na ipatawag itong si Saldico. At dahil po dito, nagkaroon na po mga kababayan ng balitaktakan at ilalabas na sana ni Congressman Toby Chanco ang laman ng USB. Ito naman si Janet Garin mga kababayan ay nagbida-bida po. At naawat po dito mga kababayan, inawat po. Kaya na-frustrate po itong si Congressman Toby Chanco mga kababayan kung kaya nauna na po siyang lumayas dyan. Dahil wala po kumbaga sabi nga ni BP Inday, sarswila lang po ang nagaganap dito mga kababayan. Dahil ayaw po nilang ipatawag kung sino po ang dapat na ipatawag. Pinoprotektahan nyo ba, Congress? Abante, akala ko ba, ang tapang-tapang mo dati, maghamon-hamon ka pa dyan kay Yorme Isko Moreno at kay Mayor Magalong. Ngayon, ba't ayaw nyong imbitahan? Nang nagmumotion na si Congressman Erese para imbitahan, ba't hindi nyo pinaimbitahan? Nag-second demotion na si Congressman Toby Chanco, si Congressman Ungab, bakit ayaw nyong imbitahan? Takot ba kayo? Takot ba kayo o pinoprotektahan ninyo itong si Saldimo? Di ba? Pinoprotektahan nyo ba? Nagtatanong na po tayo rito, kasi bakit ayaw nyo patawag? Akala ko ba talagang interesado kayo malaman ng katotohanan? Gusto nyong tulungan ng taong bayan para magkaalaman na po ng katotohanan dito. Bakit ayaw nyo ipatawag? Di ba? Sige mga kababayan, ituloy na po natin ang videong ito. Secretary Manuel Punoan. Sa budget process po, Secretary,
Bonoan, simula po ito sa mga engineering. At ito po yung ginagawa na yung budget preparation nagsisimula sa engineering district. At ginagawa po ito in consultation with stakeholders in the local levels like example, local governments and representatives. Tama po ba? Please respond, Tribunal Chair. Before I respond, may I just take all? Yes, please. Your Honor, members of Chairman of the Committee. Of the invitation from the Accounts, Public Works and Highways, Government and Public Accounts State. I would just like to manifest, Your Honors, that President Ferdinand R. Marcos has accepted my resignation as Secretary of the Department of Public Works and Highways. Ayan mga kababayan, i-ano na lang po muna tayo kasi bago siya sumagot. Diretso na po natin dito. Sa nangyari po mga kababayan, ito po yung nangyari. Direkta na po niyang sinabi na ito po ay galing lang po sa BICAM mga kababayan. Paano po nangyari? Ito na po yung pagtatanungan at ito nga ay nagresulta sa bandang dulo ng pagpapatawag dito kay Saldico. So ito po ay ginawa ng BICAM without their knowledge. So makakaalam lang po ng mga insertion na ito ay particularly yung BICAM, Senate Committee on Finance and Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po ba yan? Well, as far as we know, Your Honor, that will be product of BICAM. Thank you. Yun na lang po ang aking at Mr. Chair, I would like to move that in order to clear up things, to clarify matters, should invite the Chairman of the Committee on Appropriations in the last Congress, the 19th Congress, and the Chairman of the Committee Congressman Saldico and former Senator Grace po. So move, Mr. Speaker. Ayun mga kababayan maliwanag po ang ating narinig. Si dating chairman ng appropriation, ito nga pong si Saldico at yung dating senador na si Grace po. Dahil sila po ang chairman ng mga appropriation ng kanilang kapanahunan ng 19th Congress mga kababayan. So sabit-sabit po dito kaya naman pala mga kababayan, ito pong si Grace po noon ay isa rin po sa talaga naman hindi rin po makasagot patungkol nga po sa BICAM dito mga kababayan. Mr. Chairman. Before Secretary Bonoan leaves, I would like to ask a question. I'm supposed to ask this question. Wait. So, excuse me. Yes, Your Honor. There's a motion po. Motion. I seconded the motion. I thought it was already. But I don't think Congress... Ayan mga kababayan, nagsikandid na po nagsikandid na ng motion dito po nga po si Congressman Ongap at ganun din naman itong si Congressman Toby Chanco. At dito nga gusto niyang ilabas itong USB mga kababayan. Mr. Asan na yun? Powers. Yes, tutumbukin yan by the third-party investigators. And if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero ang chairman ng 20 Forward lang po natin mga kababayan. of this committee is to Insertion sa BICAM as proponent siya insert. Ito na mga Here is the kababayan, USB. Paano tayo? Wait lang mga kababayan, ito na po yung USB. Ilalabas na po ni Congressman Toby Chanco. Ourselves. That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath,
Eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Ayun mga kababayan, ayan na po, ilabas na po ang USB. So yung USB po mga kababayan, mukhang alam nyo na kung sino po ang nilalaman nitong USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin, hindi ako Mr. Chair, with nagsimbento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair, have the floor. just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse Suspend. to I have invite. the floor. Mr. Chair, motion to suspend. Ayan mga kababayan, minusyon na po to suspend. Ito nga po ang paglalabas ni Congressman Toby Chanco nitong USB na gusto niya pong ipakita dito nga po sa Congress kasi nga po mga kababayan, mukhang nakakapansin na po sila, nararamdaman na po nila, nasasabog na po ang mabigat na ebidensya na kaibabagsak na po ng kanilang amo dito mga kababayan. At dahil dyan, maagang nag-walk out po itong si Congressman Toby Chanco sapagkat hindi niya po nagustuhan ang sarswila po nitong Congress. Ayaw pong ipatawag kung sino po talaga ang may kinalaman patungkol po dito sa nagdaang budget ng ating bansa. Ito nga pong 2019 Congress mga kababayan. Dahil dyan, lumabas po si Congressman Toby Chanco at ito na po ang kanyang sinasabi patungkol po dito sa kanilang pagdinig. Kapit po kayo mga kababayan, malalaman na po natin kung ano po ang laman nitong USB ni Congressman Toby Chanco. Record yun eh. Okay, ganito, no? Number one, di ba, first of all, for the record, talagang I had reservations, di ba? Parang hindi naman din namin pwede i-investigahan sa sarili namin, hindi naman pwede i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero, nangyari, yan po ay pinag-usapan sa plenaryo at pinaproceed. So, kanina nag-motion si Congressman Derice na sabi ang pinagdahan si Congressman Saldico. Ang pinagdadalunan mo is papaano daw magiging resource person ang isang congressman. Pero kung isang congressman ay hindi po pwedeng maging resource person at hindi po pwedeng mag-testify under oath, so paano yung sinasabi na kahit congressman ng congressman walang pipiliin. Ito pa lang sa pagiging resource person, pinili na siya na hindi na siya pwede. So, kung the committee proceed, agad yung congressman protektado naman. Number one yun. Number two, yung kay Mayor Magalo, di ba? Sinabi ni Mayor Magalo, pag pinatawag siya, sasabihin niya, sinabi ni Congressman Abante, sige, huwag mo naman kami, huwag daw lahatin, sabihin mo yung pangalan. Umayag siya. O tapos ngayon, ayaw nilang emotion. Ano ba naman yan, di ba? Eh, kaya umalis na lang ako. Wala namang mangyayari dito. Ibig sabihin, hinamon nila. Payag yung tao. O tapos sasabihin, sige, titignan natin kung kailan. Eh, di ba dapat pag hinamon mo, nasabihin mo yung pangalan, dapat, di ba dapat kung sinabi mo, sabihin mo yung pangalan, gusto mo sabihin ngayon na? Tama dito si Congressman Toby Chanco. Hinahamon po nila itong si Congressman si Mayor Magalong na pangalanan. Ngayon nang sumasagot na si Mayor Magalong na na ngayon ang gusto nilang paimbitahan na, ayaw naman nilang paimbitahan mga kababayan. Ayaw naman nila. Ibig sabihin mga kababayan, nagbablap lang po itong mga ito. Kunwari itong sila Magalong, itong sila pangalan nito, itong sila Abante mga kababayan, naghahamon pero ang totoo takot na takot sila. Kasi may latest po mga kababayan, itong si Mayor Magalong, ang gusto po niyang talagang atinan at daluhan, ito nga pong Congress.
sapagkat nakikita niya, napapansin niya, nandito talaga sa Congress. Nandito talaga sa Congress ang dambuhalang crooks. Hindi, wala po yun. Ang talagang gusto niyang makaharap. At mukhang nandito sa Congress, mga kababayan, ang laman ng USB na tinutukoy ni Congressman Toby Chanco. BMR, kanina ka pa USB ng USB. Ano ba talaga yung laman na yun? Tuloy pa muna natin ang panonood, mga kababayan. Bibitinin ko muna kayo. Di ba? Umalis na lang ako. Wala mo. ang gusto niyo sabihin, moro-moro talaga ito. Hindi, let's not use the word. The moro-moro. Let's be religion sensitive. Okay. Ibig sabihin, lokohan na lang. I mean, hindi. Lokohan na lang. Sabihin na natin lokohan. Wag na yung muro-muro kasi nagre-react ang ating mga kapatid na mga Muslim. Pwede rin gamitin natin kay BP Inday. Sinabi ni BP Inday, Sarswela. Ayan, Sarswela na lang. Kaya umalis na lang si Congressman Toby Chanco. Hindi pa pwedeng di ba? Sinabi na. Mismo di ba, nandun pa yung nagsabi. Sige, pumunta ka sa house, sabihin mo kung sino. Tapos request ko na mag-motion, ayaw naman. Tsaka na lang daw, tapusin muna yung iba. Lahat naman gusto natin imbitahin Diba hindi natin imbitahin? Diba? Tsaka diba sinasabi ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriation. Diba kaya kailangan si Saldico? Kailangan si Mayor Magalong. Kasi sabi niyo bang pinoprotektahan ng House leadership? Ano ba ba? Hindi ba ba? Diba? Obvious tapos ayaw. Si Mayor Magalong, bakit ayaw natin patawag? Saan naman pupunta to? Mga kababayan, hindi pa ako may sabi niya na si Congressman Toby Chanco, ayon sa tanong ng mga reporter, hindi ba pinoprotektahan ng mga Congress itong si Saldico? Ano sagot niya? Hindi pa ba obvious? Wala pa ako hindi pa ako sinabi kanina, mga kababayan. Yung nasabi ko kanina, galing din po dito yon kay Congressman Toby Chanco. Galing din sa tanong ng mga reporter. Di ba, mga kababayan? Sir, ano yung hawak niyo USB kanina? Kaya na, mga kababayan, ano daw yung hawak niyang USB kanina? Ano sagot, mga kababayan? Kapit po kayo sa sagot. Hindi, kasi diba, sabi ko, 13 billion sa... Kasi diba, doon makikita mo kasi, doon sa records, kung sino yung proponent. Okay? So, ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin nag-invento ko. Ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? So bakit lumalabas si Congressman Saldico ang nagre-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Okay, number 1 yun. O yung BHW, tsaka yung Ako Bicol, gano'n din, over 2 billion, sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit hindi district congressman ang requestor? Kasi ayan, mga kababayan, bakit nasa party list congressman ang mga nagre-request at bilyon-bilyon po, nabanggit po yung mga party list na yan. Ito pong hawak ni Ako Bicol, dyan nga kay Saldico, at itong BHW party list, mga kababayan. Sino ba itong BHW party list? Ito lumalabas yung proponent award, sila yung requestor Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico, bakit kailangan dumaan sa Ako Bicol o sa BHW? Yung 2 billion is halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa BICAM pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Teresa's motion of inviting Congressman Saldico dahil siya ang may alam ng BICAM. So, talungin natin, bakit ganyan? Ako Bicol at BHW yung requester alam ko. Nasa document or is that your personal knowledge? Let them deny it and I will show them how I found it. Okay. So you're claiming, sir, that you have that based on your resources, based on your Sir, yun yung nasa USB. Yun yung nasa USB. Ayaw naman napakita, di ba? Sir, ganun yung ilalabas. Hindi, pa-deny mo muna sa kanila para masaya. Sir, kasi ganun lagi, di ba? Tingnan mo, katulad nung... Yun, mga kababayan, narinig nyo po ba? Ayaw naman nilang ipakita Ang tanong, so sir, yun ang laman ng USB.
Pinakita na ba ni Congressman Toby Chanco? Pinakita niya na. Ang problema, ayaw po nilang ipakita. So, yun yung laman ng USB, mga kababayan. Maliwanag sa sikat ng araw. Ha? Yung laman ng USB, ito yung kinatatakutan nila kung kaya talagang nag-motion sila. Siguro nang makaalis ito si Congressman Toby Chanco. Nakahinga ito ng maluwag itong mga tambalos-los ni... May ano, sige, pangalanan mo, ayaw na. Ako nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Sir, sorry, 2 billion. Ayan ha. Sige. Ako magsasabi. Ayaw nila naman ayaw nila magsabi, no? Ako magsasabi, pangalanan ko. Kasi confident si Congressman Toby Chanco, mga kababayan, na hawak niya ang laman ng USB na magdidiin at magpapatunay kung sino po talaga ang may salarin dito sa budget na ito. Hindi ko alam. Dong, sorry, 2 billion each for ako Bicol and No, 2 billion for both party list. over 2 billion for para sigurado eksakto hanggang And Dong, this is in the 2025 budget. 2295 ako Bicol, BHW 2064 tapos 18 billion plus under Saldico. Aside from doon sa dalawa. Sir, sorry, requested the 13 billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor, tapos napupunta. Di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko na pangalanan, sabi na hindi ko naman alam paano napunta yan sa distrito ko, di ba? Hindi ko na alam. May in-interview na congressman, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon na at least nandun papakita ko sana at least 2 billion. Yung congressman na nagsabi na hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldico pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong. Pero sir, diba? Hindi pa ba pabor dun sa kongresista na bigyan? Hindi pabor. Ibig ko lang sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Saldico? Bakit hindi yung congressman ang requestor? Sir, kumusta yung project na yon? Yung 2 billion na yon? May nangyari naman, sir. Ano no? Doon po sa ni-request ni Kong Saldico. Kung nagawa? Opo. Hindi, naka-hold nga yun eh. Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Part of FLR. Part of FLR. So kung dapat mag-independent mag-investigation? Dapat nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pa pwede, sabi nila, hindi nga pa pwede mag-testify as resource person ang congressman. Paano kung yung congressman ang may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pa pwede maging resource person? Parang wala rin. Hindi ba reason kung bakit nag-motion ko kanina prior si Hindi. Ang pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn. Gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko alam. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung yung undertaking na wala kami walang pecuniary interest yung mga members. So, have you seen Congressman Saldico since the start of the 20th Congress? Do you know his whereabouts or are you familiar with him? So he hasn't been attending plenary sessions as far as you know? No. Sir, as a colleague, mga kababayan, OMG. Since nag-umpisa daw po itong 20th Congress, hindi na makita itong si Congressman Saldico. Nasaan ka na, Saldi mo? Mga kababayan? Kung talagang ikaw ay, di ba, mahilig din itong mga congressman na to, di ba, sa pagkanilang ginagawang investigasyon dyan, kung wala kayo talagang kasalanan, kung wala kayong sinasabing mga fake news o kamalian, bakit hindi kayo humarap ngayon dito? Bakit hindi kayo magpakita? Bakit hindi nyo sabihin ngayon dito harap-harapan? Ito ngayon, ibabalik din naman ng taong bayan sa iyo, mga congressman dyan, lalo ka na abante, isa ka sa mga nanggisa dati sa mga DDS vlogger. Isa ka rin sa nagsabi dati, kung wala kayong mga kasalanan, kung wala kayong mga figures, bakit hindi kayo humarap dito sa TRICOM? Ngayon, abante, bakit hindi mo rin parapin ngayon itong si Saldico? After all, dapat makita siya ng taong bayan. Dahil isa siyang congressman, ano na ang kanyang nire-represent? Ano na ang ginagawa niya sa trabaho niya? Kung wala pala siya, absent pala mag-absent, anong dapat gawin? Di ba dapat sibakin? Kasi absent ng absent eh. Kaya lang, sinong amo niya? Sino magsisibak?
Yun ang matinding tanong na naman natin mga kababayan. Kaya ba siyang sibakin ng kanyang amo? Ha? Sa tingin niyo mga kababayan, hula nga kayo kung kaya siyang sibakin ng kanyang amo? At payag ba kayo dun sa tanong natin kay Abante? Ibalik natin ang mga tanong nila noon kung wala talagang sinasabing kasalanan, hindi kayo fake news. Humarap kayo dito. O ngayon, Abante, paharapin mo rin yung amo nyo. Kapwa niya congressman. Sorry. Kapwa niya congressman. Paharapin nyo. Kasi nga, malaki pong issue ngayon na nakakaharap niya eh. Diba, sinabi na ni Pong Ungab, diba? Pag sinabing pinakakugarap yung budget mo at ikaw ang Committee on Appropriations, you will be the first to defend, diba? Sinabi na yun eh. Diba tapos kanya yung Magalong? Hinamo nila na pangalanan, kumayag yung tao ng pangalanan. Tapos ngayon, sige, tignan natin kung kailan umbitahin. Hindi ba dapat unahin yun? Para mapangalanan na. So, kaya buwan ng hearing sa poll talaga sila mga kababayan. Di ba dapat unahin yun? Sabi ni Congressman Toby Chanco, ba't hindi nila inuuna? Hindi ko alam, walis na ako eh. Sir, yung hindi pagpapakita ni Pong, meaning ba, guilty siya? Hindi, bahala na siya magsabi kung ano, di ba? Ano pang gustong malaman kay Pong Salvo? Hindi naman. Kaya naman si Pong Salvo ko kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noon. Ang pinag-uusapan, ang line of questioning ni Congressman Erice, na sinundan ko lang is, sabi niya kay Secretary Boloan, alam niyo ba yung mga insertions sa ICAM? So sabi ni Secretary Boloan, hindi namin alam. So sino ang nakakaalam? Alam nga naman yung Committee on Appropriations Chairman, hindi niya alam. Kaya dapat ipatawag si Congressman Saldico. Ngayon, kung hindi siya pwedeng resource person at hindi pwedeng under oath niya sasagutin yung mga tanong na yun, ibig sabihin, ang congressman ay exempted sa investigasyon ito. So, at paano yung sinasabi nila na walang sisinuhin? So, do you think kung lutong na huwag naman, ano ka naman, nationality sensitive. Diba? Bakit naman lutong ano? Paano naman tayo magtitiwala? I mean, in the beginning, ang stand ko, hindi pa pwedeng mag-imbestiga sa sarili. Kaya lang, yun ang ruling ng plenary, pinagbotohan, hindi sinubukan natin ngayon kung talagang may pupuntahan. Wala. So, anong plano nyo since walk out ng sarili? Punta ka mag-aksaya ng panahon. Tsaka di ba doon sa pie na pinakita ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriations. Hindi ba dapat pinaka-interesado tayo doon sa pinakamalaki? Di ba lahat talaga dapat questionin? Pero bakit ngayon, ginamon ni Congressman Abante si Mayor Magalong, pangalanan mo sino? Tapos ngayon ayaw natin ipatawag, ayaw natin unahin. Di ba dapat, kung sinabi mo pangalanan mo sino, sabi gusto mo nga, pangalanan mo na ngayon. Tapos yung BHW, saan nyo pinakita yun? Hindi, record yun eh. Okay, ganito, no? Number one, di ba, first of all, for the talagang, I had reservations, di ba? Parang hindi naman din namin pwede i-investigahan yung sarili namin, hindi naman pwede i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero, nangyari, yan po ay pinag-usapan sa plenaryo at pinag-proceed. So, kanina nag-motion si Congressman Erice na sabi, ang pinagtahan si Congressman Saldico. Ang pinagtatalunan doon is papaano daw magiging resource person ang isang congressman. So kung isang congressman ay hindi ko pwedeng maging resource person at hindi ko pwedeng mag-testify under oath, so paano yung sinasabi ng kahit congressman ng congressman walang pipiliin. Ito pa lang sa pagiging resource person, pinili na siya na hindi na siya pwede. So, the committee proceed, agad yung congressman protektado na. Number one yun. Number two, yung kay Mayor Magalong, di ba? Sinabi ni Mayor Magalong, pag pinatawag siya, sasabihin niya,
Sinabi ni Congressman Abante, sige, huwag mo naman kami, huwag daw lahatin, sabihin mo yung pangalan. Pumayag siya. O tapos ngayon, ayaw nilang emotion. Ano ba naman yan, di ba? Eh, umalis na lang ako. Wala namang mangyayari dito. Ibig sabihin, hinamon nila. Payag yung tao. O tapos sasabihin, sige, titignan natin kung kailan. Eh, di ba dapat pag hinamon mo, nasabihin mo yung pangalan, dapat, di ba dapat kung sinabi mo, sabihin mo yung pangalan, gusto mo sabihin ngayon na? Di ba? Eh, umalis na lang ako. Wala mo. Gusto niyo sabihin, moro-moro talaga ito. Hindi, let's not use the word. Let's be religion sensitive. Ibig sabihin, lokohan na lang. I mean, hindi pa pwedeng di ba? Sinabi na, mismo di ba, nandun pa yung nagsabi, na, o sige, pumunta ka sa house, sabihin mo kung sino. O tapos request ko na mag-motion, ayaw naman, tsaka na lang daw, tapusin muna yung iba. Lahat naman gusto natin imbitahin eh. Ba't hindi natin imbitahin, di ba? Tsaka di ba sinasabi ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriations. Kaya di ba kaya kailangan si Saldico? Kailangan si Mayor Magalong. Kasi sabi niyo bang pinoprotektahan ng House leadership? Ano ba ba? Hindi ba ba? Di ba obvious tapos ayaw? Si Mayor Magalong. Ba't ayaw natin patawag? Saan naman pupunta to? Sir, ano yung hawak niyo USB kanina? What is that? Hindi, kasi di ba sabi ko 13 billion sa... Kasi di ba doon makikita mo kasi doon sa records kung sino yung proponent. Okay? So ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin nag-invento ko. Ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? So bakit lumalabas si Congressman Saldico ang nagre-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Okay, number 1 yun. O yung BHW, tsaka yung Ako Bicol, gano'n din, over 2 billion, sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit hindi yung district congressman ang requestor? Kasi dito lumalabas yung proponent the word, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico, bakit kailangan dumaan sa Ako Bicol, sa BHW? Yung 2 billion is halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa BICAM pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Teresa's motion of inviting Congressman Saldico dahil siya ang may alam ng BICAM. So, tanungin natin, bakit ganyan? Ako Bicol at BHW yung requester alam ko. Nasa document or is that your personal knowledge? Let them deny it and I will show them how I found it. Okay. So you're claiming, sir, that you have that based on the resources, based on your Sir, yun yung nasa USB. Yun yung nasa USB. Ayaw naman napakita, di ba? Sir, ganun yung ilalabas. Hindi, pa-deny mo muna sa kanila para masaya. Sir, kasi ganun lagi, di ba? Tignan mo, katulad nung kay Mayor Magano, o sige, pangalanan mo, ayaw na. O nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Sir, so 2 billion... government talaga mag-request, hindi na rin Ay, hindi ko alam. No, sorry, 2 billion each for Ako Bicol or NM? No, 2 billion for both party list. Over 2 billion for... Para sigurado, eksakto, hanggang... And go, this is in the 2025 budget. 2295, Ako Bicol, BHW 2064, tapos 18 billion plus under Saldico. Aside from doon sa dalawa. Sir, requested 13 billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor, tapos napupunta. Di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko na pangalanan, sabi na hindi ko naman alam paano napunta yan sa distrito ko, di ba? Hindi ko na alam. May in-interview na congressman, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon na at least, nandun papakita ko sana, at least 2 billion. Yung congressman na nagsabi na hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldico
pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong. Pero sir, hindi pa ba pabor dun sa kongresista na bigyan? Hindi pabor. Ibig ko lang sabihin, di ba? nag-request, sir. Bakit kailangan ang requestor is si Saldico? Bakit hindi yung congressman ang requestor? Sir, kumusta yung project na yon? Yung 2 billion na yon? May nangyari naman, sir. Ano no? Doon po sa nirequest ni Kong Saldico. Kung nagawa? Ay, binigay. Opo. Hindi, naka-hold nga yun eh. Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Yeah, part of FLR. Part of FLR. So kung dapat mag-independent mag-investigation? Dapat sa, nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pa pwede, sabi nila, hindi nga pa pwede mag-testify as resource person ang congressman. Paano kung yung congressman ang may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pa pwede mag-resource person? Parang wala rin. Any reason kung bakit nag-motion to adjourn kanina prior si Hindi. Ang pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn. Gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko alam. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung yung undertaking na wala kami walang pecuniary interest yung mga members. So, have you seen Congressman Saldico since the start of the 20th Congress? Do you know his whereabouts or are you familiar with him? So he hasn't been attending plenary sessions as far as you know? No. Sir, as a colleague, ano gusto sabihin ng kay Congressman Saldico? Diba, sinabi na ni Kong Ungab, diba? Pag sinabing pinakagulap yung budget mo at ikaw ang Committee on Appropriations, you will be the first to defend, diba? Sinabi na yun eh. Diba, tapos kanya yung magalong, hinamo nila na pangalanan, pumayag yung tao ng pangalanan. Tapos ngayon, sige, titignan natin kung kailan tumbitahin. Hindi ba dapat unahin yun? Para mapangalanan na. So, kaya buwan ng hearing saan? Hindi ko alam, walis na ako eh. Sir, yung hindi pagpapakita ni Kong, meaning ba, guilty siya? Hindi, bahala na siya magsabi kung ano, di ba? Ano pang gustong malaman kay Kong Saldico? Hindi naman. Kaya naman si Kong Saldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations. Ang pinag-uusapan, ang line of questioning ni Congressman Erice, na sinundan ko lang, is, sabi niya kay Secretary Bonoan, alam niyo ba yung mga insertions sa BICAM? So, sabi ni Secretary Bonoan, hindi namin alam. So, sino ang nakakaalam? Alam nga naman yung Committee on Appropriations Chairman, hindi niya alam. Kaya dapat ipatawag si Congressman Saldico. Ngayon, kung hindi siya pwedeng resource person at hindi pwedeng under oath niya sasagutin yung mga tanong na yun, ibig sabihin, ang congressman ay exempted sa investigasyon. Ito. So, paano yung sinasabi nila na walang sisinuhin? So, do you think kung lutong na Huwag naman eh. Ano ka naman? Nationality sensitive. Diba? Bakit naman lutong ano? Paano naman tayo magtitiwala? I mean, in the beginning, ang stand ko, hindi pa pwedeng mag-imbestiga sa sarili. Kaya lang, yun ang ruling ng plenary, pinagbotohan, hindi sinubukan natin ngayon kung talagang may pupuntahan. Kung wala. So, ano plano nyo since walk out ng isa hearing? Punta ka mag-aksaya ng puntahan. Tsaka di ba doon sa pie na pinakita ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriations. Hindi ba dapat pinaka-interesado tayo doon sa pinakamalaki? Di ba lahat talaga dapat questionin? Pero bakit ngayon, ginamon ni Congressman Abante si Mayor Magalong, pangalanan mo sino? Tapos ngayon ayaw natin ipatawag, ayaw natin unahin. Di ba dapat, kung sinabi mo pangalanan mo sino, sabi gusto mo nga, pangalanan mo na ngayon. Ayan mga kababayan, ang panayam po dito kay Congressman Toby Chanco after po niyang mag-walk out at una na pong umalis dyan nga po sa ginagawang pagdinig nito nga pong congressional hearing patungkol nga rin po dito sa nangyayaring
bycam insertion, mga kababayan, at mukhang unti-unti na pong naliliwanagan ang taong bayan at unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan kung sino po talaga ang dapat managot dito. Ang tanong lang ng taong bayan, mga kababayan, ang tanong lang talaga dito, bakit pinipigilan ni Congressman Abante na ipatawag itong si Congressman Saldico na siya naman dati na ipatawag itong si Mayor Magalong. Na ito namang si Congressman Abante dati ang malakas ang boses na sinasabi niya. Sinasabi niya, bakit hindi mo sabihin yan sa Congress? Bakit hindi mo yan sabihin ang iyong mga nalalaman dito sa pagdinig? Ngayon, ang tanong naman sa iyo, Abante na pabalik, bakit ka naman natatakot ngayon na ipatawag itong si Congressman Saldico? Kasi siya ngayon ang tinutumbok nitong lahat ng mga katulad nito, mga kababayan, yung USB. Ayan. Sinabi na po ni Congressman Toby Chanco, bagamat hindi officially na ilabas doon sa pagdinig sa hearing, pero nailabas na po ni Congressman Toby Chanco. Dahil sinabi niya, may nagtanong na reporter, so yun ang laman ng USB. O ayaw naman nilang, sagot ni Congressman Toby Chanco, ayaw naman nilang ipalabas. So ibig sabihin, yung laman, yun. Ang laman ng USB, mga kababayan. Maliwanag ito, kinatakutan po nila ang laman ng USB. Dahil malalantad na po dito kung sino talaga ang may punot dulo at kung sino pa po talaga ang mga malalaking tao na dapat managot. At ayon din dito kay DPWH Secretary Bunuan, ex na kasi wala na siya, nag-resign na, ay hindi puro niya alam kung papaano nakarating yung pera at budget doon. Sa bycam po nangyari. At alam naman po ng lahat kung ano po ang nangyari dyan sa bycam scam na yan, mga kababayan. So ayan ang nilalaman po nitong USB, mga kababayan. Kayo nang umusga kung ano na po ang nangyayari at talagang may katotohanan ba ito? Bakit ayaw nilang ipakita sa official, mga kababayan? Kasi tinanong na sila ng reporter sa labas pagkatapos niya mag-walkout dahil sarswila daw po itong nangyayari. Ayaw naman po nila ipatawag kung sino talaga yung tinutumpok ng investigasyon. Pinoprotektahan po nila Maliwanag naman po, mga kababayan Yung USB nang ginanon na ni motion na kaagad sila. Nang may nag-motion na, nag-second demotion na sila, Congressman Erese, si Congressman Ungab tsaka si Congressman Toby Chanco doon sa motion ni Erese na ipatawag si Toby Chanco. Ayan kaagad si Abante, sumalo kaagad. Nag-object doon sa motion. Ngayon, ang nilabas naman ni Congressman Toby Chanco itong USB, nag-object naman si Garen. Ano ba talaga? Bakit ayaw nyo ilabas ng katotohanan? Kung ikaw, lalo ka na Abante kasi isa kang pastor. Lalo ka na. Di ba dapat mas lalo kang ikaw ang manguna para sa katotohanan? Bakit mo mukhang pinagtatakpan? Mukha lang naman. Kayo kabayan, naniniwala ba kayo na mukhang may pinagtatakpan po itong mga congressman na ito? Bakit ayaw nila ipatawag si Congressman Saldico? Okay, comment nyo na rin po dyan sa baba at sabihin nyo po kung taga saan po kayo, mga kababayan. At least para malaman po natin kung saan tayo nakakarating ang ating video. Ipagpatuloy po natin, mga kababayan, ito na balita sapagkat may 12 na pong high-end vehicles ang nasamsam na po ng BOC dito sa Pamilya Diskaya. Personnel. Bineberipika ng BOC ang mga importation record ng mga ito. Sa impormasyon naman ng isang senador, aabot umano sa 80 ang sasakyan ng mga Diskaya at 40 anya rito, mga luxury vehicle. Saksi, si June Veneracion. Rolls-Royce Cullinan, isang Bentley, 2 Lincoln Navigator, isang GMC Yukon, at isang Toyota Tundra. Yan ang mga sasakyang nakuna ng GMA Integrated News Oktubre nung nakarang taon sa compound ng Pamilya Diskaya sa Pasig. Naroon din ang Maybach na inamin ni Sara Diskaya na pagmamayari niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Aniya, 28 luxury cars ang pag-aari nila. The Rolls-Royce was around parang 42 million. The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa
22, yung Bentley 20, yung G63. Parang nasa 20 din yata. 12 sasakyan ng mga Diskaya ang nasa search warrant ng Bureau of Customs. Pero pagpasok nila sa garahe, 2 lang sa mga nasa warrant ang kanilang inabutan. Isang Maserati at isang Land Cruiser. Merong Escalade pero hindi naman ito sakop ng warrant. Gustong alamin ng DOC kung bayad ang mga ito ng tamang buwis. Huwag tayong mangamba dahil mahuhuli naman po natin. Saan man po yan itinatago. Kung itinatago man, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs. Paliwanag naman ng kampo ng pamilya Diskaya, nagkataon lang na wala ngayong araw ang karamihan ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Ginagamit ho kasi yung ibang sasakyan. Yung iba naman for maintenance, yung iba naman nailagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Tinatago? Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Iginiti nilang legal ang pagbili sa mga sasakyan sa mga car dealer gaya ng Speed 7 Corporation, Auto Art Corporation, at Freebell Import and Export Corporation. Wala naman ho nagbabawal na bumili ka ng ganitong sasakyan na mamahalin. Wala po. At ang sinasabi nyo, nabili yun sa pamamagitan ng malinis na pera. Ayos po. Yung mga allegation na hindi nasa illegal, hindi po totoo yun. Pinuntahan ng GMA News ang isang address ng Auto Art sa White Plains sa Quezon City. Pero sarado ito at walang mga signage. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng Freebell at Speed 7. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sabi ni Senador Tito Soto, dati nang nasangkot ang Freebell sa umano'y smuggling na mga Bugatti noong 1 taon. Sinabi naman ni Senador Jinggoy Estrada kanina na may impormasyon siya mula sa LTO na hindi lang 28, kundi 80 ang mga sasakyan ng mga Diskaya. 4 na po raw dito ay luxury cars. Sa susunod na pagdinig ng Senado, ipatatawag na rin daw ang asawa ni Sara na si Pacifico Curly Diskaya. Nakakalulang yaman po ito. Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuang bilang ng kanilang mga sasakyan. This is totally outrageous. Ngayong gabi, sunod-sunod na nagdatingan ang ilang luxury cars sa compound ng mga Diskaya. Ilan sa mga ito ay ang mga hinahanap na sasakyan ng Bureau of Customs kaninang umaga. Hindi pa malinaw kung saan nanggaling ang mga sasakyan. Ayon sa Customs, bukod sa mga Diskaya, ay iniimbestigahan na rin kung meron din mga mamahaling sasakyan ang iba pang kontraktor at personalidad na nadadawit sa mga questionable flood control project. Nagkataon lang, ito yung nauna natin makuwanan ng search warrant at obviously, ito yung nasa social media na napaka-high profile. Hindi lang po Diskaya ang ating tinitingnan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Ayan mga kababayan, biruin nyo, nagdatingan nung gabi, ano? Ito pong mga sasakyan na ito, matindi po talaga, nagdatingan po nung hinahanap ay nawala, nagtago ang mga animal. Nagtago itong mga animal na to, mga kababayan. Sasakyan ng mga animal, samantalang tayo bumabaha, lumulubog, lumulutang sa baha ng ating mga tricycle, motor, mga maliliit na sasakyan, mga kakarang-karang lumulutang sa baha, sila naman lumulutang po sila sa baha ng pera. Ibang klase po itong mga kababayan, ito pong mga tao na hindi po tinatablan ng kanilang konsensya, sapagkat napakatindi po. Sa loob lang ng 3 taon, 2022 to 2025, naging instant billionaire itong mga ito. At hindi nila maipaliwanag kung paano po nangyari yon. Biruin nyo yan mga kababayan. Biruin nyo yan. Dati pinagmamalaki nila sa mga interview na ayon nga doon sa nagkaroon pa ng kasuhan, di ba? Dahil di umano mayroon daw po mga binabayarang influencer. Di umano. Ayon kay Mayor Vico Soto yan, na-report naman po yan. Hindi ko naman po sinasabing totoo yun, Pero parang pinopromote, ngayon pinopromote nila, saan na? I-promote nyo uli ngayon. Bakit hindi nyo na pinopromote? Ngayon nagkakabistuhan na.
Bakit nagkaroon na kayo ng takot? Nangawawala na. Di ba naka-display yan? Ang ganda-ganda ng displayhan ninyo. Para kayong mayroong isang sariling mall na may mga basement ng parking area. Ibang klase mga kababayan, ano? So ayan po mga kababayan ang ating nagawang reaction video dito. Patungkol nga po sa nilalaman na USB ni Congressman Toby Chanco. Muli, kung nakarating ka dito sa dulong part ng videong ito, maraming salamat sa iyo kabayan. Tatanawin ko po ng utang na loob, lalo na kung iyo pa pong ilalike at isishare po ang videong ito sa Facebook o kaya sa Messenger. Magpapasalamat tayo muli at syempre pa, magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Comment ka po kabayan kung ano po yung masasabi at pupusuan natin yan at pag-uusapan po natin sa comment section ang inyong mga komentaryo at opinion. Maraming salamat, Pilipinas, as always. God first po. Bye-bye!